Pangunahin po kasi na nabigyan natin ng kalunasan yung mataas na singil po ng kuryente. Katulad po ng nabanggit kanina, ang mga referensyang ginamit po ay yung EPIRA law natin. Kung hindi po ako nagkakamali, ito isinabatas natin 1991 pa po. Ibig sabihin, halos magdadalawang 20 taon na po ang nakararaan. Pero yung objective, yung pong inaasahan ng taong bayan para sa isang murang kuryente, hindi pa po natutupad. Masyado pong matagal ng panahon na yon, parang kung tutuusin, yung batas na ginawa ng Kongreso, 20 taon na nakararaan, parang hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan. Kanina po itinanong ni Congressman Barsaga kung meron ng pagkakataon na bumaba. Ang sabi po ng Meralco, wala pa po, sapagkat talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Sa mga taga-Meralco po, Mr. Chair, alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa ng Kongreso noong 2003. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po eh. Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Sa makatwid, Mr. Chair, ito po ay mag-expire sa 2028 kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Nabanggit po kasi kanina, yung tungkol dun sa pagsusupply natin ng kuryente. Ang alam ko po ito ay nasa Section 4. Tingnan po ninyo yung prangkisa ninyo. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act 9209, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Yung captive market po ng Meralco, ito po yung halos buong Luzon. Tama po ba yun? Something like 75% of the market in this area. Around 70 po. Yes, sir. Talagang malaki po yung merkado ninyo kung tutuusin sa mga ibang mga distributors na kagaya ng Meralco. Tama po? Yes, Mr. Chairman. Yun pong pag sinabi natin na you will supply o magdulot kayo ng electric supply o electricity sa inyong captive market in the least cost possible manner, kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-list ng cost natin until and unless we are able to compare with something else. Di ba? For example, kung ikumpara po natin sa Singapore o kaya sa Thailand, mga bansang karatig ng ating bansa, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Nais lang po namin banggitin din po, Mr. Chairman, na yung pagsingil po ng kuryente sa iba-ibang bansa po, iba-ibang jurisdiction, hindi po pare-pareho po, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand. Ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po natin, no? Open market po at wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison, or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Wala po bang ibang bansa na karatig ng ating bansa na hindi subsidized para doon natin ikumpara kung yung naibibigay nating kuryente was being done in the least cost possible manner? Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas Mr. mataas Chairman. po yung kuryente natin sa Singapore
at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan sa Southeast Asia o maski sa Asia, lumilitaw po kung susumahin ang mga factors considered sa pagde-deliver po ng kuryente sa mga households, mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates. Sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Ito po kasing Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA na kung sinasabi po roon sa Section 1, Paragraph B. Sabi po niya rito, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. So, maski balik-balik rin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa objective o dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ng ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Inunbundle natin yung generation, inalis natin sa transmission at nagkaroon ng distribution. Hindi kagaya ng nauna na magkasanib yung tatlong aspeto na yon, ang pag-produce ng kuryente hanggang sa dumaloy sa mga bahay ng ating mga kababayan. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga kapatid, Mr. Chair, nagiging palaisipan po, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost or in the least cost manner, at sabi rito, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin dahil sa makakaya ng ating mga mamayan. Hindi po kasi nangyayari ito eh. Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung ating Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito. Yung DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Kasi po pag sinabi nating competitive, talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po kung maraming magpa-participate, maraming magge-generate po ng kuryente. Magiging resulta niyan, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Hindi nakalagay naman po doon sa objective ng batas eh. Reliable and affordable energy to our people. So, yun naman kasi ang layunin ng batas eh. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung wala rin naman palang pagbabago? Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC para kahit papano, the minimum guarantee expected of you by our people was in place such that Meralco was able to do all this business in compliance with existing regulations and protective of the people's interest. Magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng iba't ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman po ay nag-antabay at nag-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya nga po
ang atin pong komisyon ay nakapaglabas ng halos 5 advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin at paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan. Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ang guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility at para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory, meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isubmit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipikahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos niyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Mr. Chair, Your Honor, ito po ay hindi pangkaraniwan at kung maaari Tama po rin... po. Yan po yung gusto naming puntuhan doon. Duman tayo sa isang COVID na circumstansya na unang-una hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo na idudulot sa ating bansa. Kahit sino po, kahit ang Meralco, hindi po niya gusto yon. Wala pong may gusto nun kahit sino sa atin. E tinatanong namin sa ganung mga pagkakataon, gaano ang kahandaan po ng mga regulators natin. Ayun nga po, nakapaggawa kayo ng advisory, pero katakot-takot na complaint po yung dumating sa inyo. Ang ibig sabihin po nun, hindi tayo ganap na nakahanda. Tama po. Dahil ito nga po ay kauna-unahang pagkakataon na ito Tama ay po. nangyari. So hindi tayo nakahanda at hindi natin napaghandaang mabuti yung sirkumstansya at kung paano yung mga nire-regulate nating distributors ay magre-react dito sa nangyaring pandemya. Hindi tayo nakahanda, ma'am. Tama po. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan. Opo. Ano po yung karaniwang complaint na na-receive ninyo sa ating mga kababayan? Yun nga pong pagtaas ng kanilang singil doon Ng sa kuryente. mga... Opo. Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng ng langis eh. Parang batong initsa mo sa langit, bumagsak na lang sa lupa. Ganun po kabilis ang pagbagsak nun eh. Wala pong nagsibili ng mga kasangkapan, mga appliances na gagamitin para dumami yung kanilang konsumo. Pangkaraniwan na po, 10 to 15% po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung dobling ganun eh. Naligalig po talaga ang mga tao. Saan natin kinuha yung bigla na ganun na hanggang sa napagdiskitahan na nga po nila, tinitingnan nila yung resibo. Sa dami po ng mga nag-text sa akin, pati po yung systems loss, tinatanong niya sa akin, pwede po ba niyong itanong sa Meralco, bakit naman po itong systems loss Naintindihan po nila yun Nakalagay po kasi doon kung merong pilferage, halimbawa, merong nakapagnakaw ng kuryente. Tinatanong po nila, ano po ang dahilan bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon sa halimbawa may nagnakaw ng kuryente. Ang power distribution po kasi, alam naman natin ito, negosyo po ito Lahat po ng negosyo, merong tinatawag na negative externalities. Nasabi nga natin, calculated element of risks.